Marso 4 na tulog na lang, eleksyon 2025 na. Ang bisperas ng eleksyon, sabay pa sa Mother's Day. Kaya dumarami na ang mga biyaheng probinsya. Saksi, si Jamie Santos. Alas 6 ngayong gabi nang humaba ang pila sa ticket booths sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Parañaque City. Sa ticket booth 1 nga, may nakapaskil na fully booked sa mga pasaherong bibili pa lang ng ticket. Marami ding pasahero ang nakapila sa ticket booth 4. Karamihan bibili ng ticket pauwi para makaboto sa eleksyon sa Lunes at ma-celebrate ang Mother's Day. Dahil sa eleksyon, kailangan po kasi para, di ba po, para makapili tayo yung mga dapat nating iboto na mga kandidato. Kailangan natin baguhin ang Pilipinas. Sa atin kasi manggagaling. Si Jean Pacatanduanes para sumunod sa mga anak na nauna ng bumiyahe. Bubuto tsaka at least makapagbakasyon din. Para makapili ng yung manunungkulan sa ating bayan, sa ating bansa. Para may magbago naman. Para may mabago naman sa pamamalakad ng gobyerno. Ayon sa pamunuan ng PITX, marami pa namang available na biyahe. Ang fully book mula May 5 hanggang May 10, partikular sa biyahe patungong Bicol. May 51 trips para sa May 9 pa Bicol, 33 rito ay fully book na. Sa May 10 naman, may 51 trips din pero 31 trips na rin ang fully book. Para naman sa mga biyaheng Visayas at Mindanao, may tig-5 biyahe kada araw sa May 9 at 10. Ngunit tig-4 na biyahe sa bawat araw ang fully book na rin. Pero sa Araneta City Bus Station sa Cubao, Quezon City, madalang pa lang ang mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng terminal, maraming bus na masasakyan dito, lalo na ang mga biyaheng Lucena, Batangas at Nueva Ecija. Hanggang maaari, pumunta na sila ng maaga para makaiwas sila kung sakasakali mang dumagsa ang pasahero dahil sa eleksyon. Ang ating mga bus naman na narito ngayon ay sufisyente naman. Sa NAIA Terminal 3, may mga pasahero na ring uuwi ng probinsya para bumoto. Siyempre ngayon na panahon ng halalan, we need to exercise our right to suffrage, to choose po yung mga leaders that will lead our country. Paalala ng mga otoridad, siguraduhing planado ang inyong pag-alis upang maiwasan ang aberya sa biyahe. Makabubuting magpabook ng mas maaga at dumating ng maaga sa terminal upang maging maayos, maginhawa at ligtas ang inyong biyahe pauwi sa probinsya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Dismissed na ng COMELEC Committee on Contrabigay ang petisyon para ma-disqualify si senatorial candidate Congresswoman Camille Villar. Ang kandidato naman sa pagkakongresista na si Attorney Christian Sia, disqualified ng COMELEC 2nd Division dahil sa kanyang pahayag ukol sa solo parents. Pero maaari pa niya yang iapila. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Matapos isyuhan ng show cause order si senatorial candidate Camille Villar kaugnay sa vote buying, naglabas ngayon ang COMELEC Committee on Contrabigay ng dokumento na nagsasabing matapos nilang tingnan ang mga ebidensya, nakita nilang hindi sapat ito para ituloy ang pagsasampa ng reklamong election offense and or petition for disqualification laban kay Villar. Nauna dito, sumagot ang mambabata sa show cause order at nagpaliwanag na nag-guest lang siya sa promotional event na naganap bago ang campaign period. Sabi ng komite, sapat na ang paliwanag ni Villar kaugnay sa umano'y vote buying. Sa ibinabang desisyon naman ng COMELEC 2nd Division, disqualified si Attorney Christian Sia bilang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City. Matatandaang na-show cause order ng COMELEC si Sia dahil sa kanyang komento kaugnay sa single parents na para sa COMELEC ay labag sa kanilang resolusyon laban sa diskriminasyon. Kaya ito ho ang bagko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Pwede pang mag-motion for reconsideration si Sia sa COMELEC and Bank. Pero kung mananalo man sa eleksyon si Sia, pinapasuspend ng 2nd Division ang proclamation niya hanggang walang final resolution sa kaso. Hininga namin ng pahayag si Sia pero wala pa siyang tugon. Sa isang COMELEC and Bank resolution naman, tuluyan ng kinansela ang registration ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list. Sa desisyon, sinabing nilabag ng partido ang requirement para sa isang regional party sa Calabar Zone nang mag-field ito ng nominees na hindi naman taga roon. Hininga namin ang reaksyon ng PBBM party list pero wala pa silang tugon.
Kaugnay pa rin sa eleksyon, hindi pinayagan ng COMELEC ang hiling ng European Union election observers na makapasok sa mga presinto sa araw ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, labag ito sa probisyon ng Omnibus Election Code na naglilimita kung sino lamang ang pwedeng pumasok sa presinto. Masikip din daw ang mga presinto. Sinasabi po nila na kapag sila ay hindi pinayagan, it might violate daw po international standards on observation mission. And it might compromise daw po the 20 years ng observation mission ng EU. The NBank is standing firm that we cannot allow anybody inside the polling precincts. Sapagkat nakalagay po sa ating batas, sa Omnibus Election Code, maaaring ito'y lumang batas na ang pwede lang nasa loob ay ang botanteng bumoboto, ang electoral board members, ang watchers. Kaugnay naman sa paghahanda sa eleksyon, sinabi ng COMELEC na 99% complete na ang final testing and sealing ng mga automated counting machines. Inilunsad naman ng National Citizens Movement for Free Elections ang Operation QR Count 2025 upang hikayatin ng publiko na mag-verify ng election results gamit ang NAMFREL 2025 app. Sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes ng election returns sa mga polling place, kahit sinong may smart device at internet ay makakalahok sa pag-verify o pagsisigurong tama ang magiging resulta ng eleksyon. Sa pamamagitan naman ng Threat Monitoring Center, 24/7 na babantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at mga katuwang na ahensya ang mga banta sa eleksyon gaya ng hacking at disinformation. Sabi ni DICT spokesperson Asek Aboy Paraiso, may mga namomonitor pa raw silang banta ng pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa integridad ng eleksyon. Sinisiguro ng CICC na ligtas, malinis at mapagkakatiwalaan ang eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tinalakay na isang komite sa Senado ang bagong senior high school curriculum na layuning mas maging madali para sa mga graduate ng K-12 na makahanap ng trabaho. Pero may inamin po ang Department of Education ukol sa bagong curriculum. Saksi, si Mav Gonzalez. Bagong kurikulum ang babati sa mga papasok na senior high school student sa ilang pilot school sa parating ngayong school year 2025 to 2026. Sisimplehan na ito at gagawing 2 na lang ang kasalukuyang 4 na tracks, habang magiging 5 na lang ang core subjects mula 15, magiging electives ang ibang subject. Pero pag-usisa ng Senate Committee on Basic Education, masosolusyonan na ba nito ang mga reklamong humaba lang ang pag-aaral pero hindi pa rin naman nakakakuha ng trabaho ang mga K-12 graduate? But we guaranteed to our constituents with the additional 2 years in senior high school, we will reduce the number of years in college. Sa survey ng kinomisyon ng opisina ni Senador Win Gatchalian, lumalabas na mas maraming hindi kontento sa senior high school program at K-12. Parents have to shell out more money for transportation, food, for education, for their children. Senior high school diploma is not enough to get a better job, so they still want to go to college. Ayon sa Department of Education, may 10% naman ng mga senior high graduates na nakakakuha ng informal jobs. Kaya layo ng bagong senior high curriculum na mas maging employable sila. Nag-uusap na rin ang DepEd at SHED para hindi magkapareho ang subject sa senior high school at sa kolehiyo. Pero pag-amin ng DepEd, the 5 proposed core subjects are not enough for students to be college ready. They need to take electives. Sabi ni Gatchalian, dapat bawasan din ang subject sa kolehiyo. Top of mind is PE. We can push this down to basic education. Pwede rin daw iayon sa magiging course sa kolehiyo ang kukuning subject sa senior high school. My Health Services NC2 na kung iisipin mo, baka mas appropriate pa sa mag-nursing kaysa mag-take siya ng calculus at ng iba't ibang STEM programs. So baka po pwede nating pag-isipan siya more holistically that some of the NCs may give them actually better training, better preparation for the college programs they wish to take and have those credited already too. Sa ngayon, may 727 private at public pilot schools. Pero puna ni Gatchalian, parang kakaunti ang rural schools o yung mga nasa bundok at isla. I know that part of your rubrics is readiness, diba? But I think we should also consider the rural schools because the readiness of those schools is really a challenge. They might not be ready for the rest of for a very long time. Include more rural
schools, the end goal of the pilot is to learn what's wrong or to learn what's right and to correct what's wrongs. Sa school year 2026 to 2027, inaasahan ang full rollout ng bagong senior high school curriculum. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Bistado ang isang nagpapanggap na dentista na nag-aalok ng murang serbisyo sa Cotabato City. Ang suspect inaming natuto lang sa pamamagitan ng social media. Saksi, si June Veneracion. Pero matagal ka nang naganin ganito, ma'am. Ayan, Joe. Imbes na sa klinik, sa kwarto ng isang motel sa Cotabato City, pinapunta ng nagpakilalang dentista na si alias Bart ang kanyang pasyenteng susukatan umano ng braces. Libre yung cleaning, tol? Kapag upper and lower ang hipon, Gavin. Pero ang inakala niyang pasyente, pulis pala. Arestado si alias Bart dahil hindi naman pala siya lisensyadong dentista. Check ko lang yung bag mo. Tingnan mo mabuti, kaya magkano sabihin mo. Ikinasa ang entrapment matapos ma-monitor ng PNP Anti-Cybercrime Group ang suspect na nag-aalok online ng dental services gaya ng pagkakabit ng braces sa halagang 1,000 pesos lang. Wala naman talaga itong clinic. Yung mga kuha na lang niya, mga pagpapanggap ay kung asan siya ay doon na lang pupuntahan. Sabi ng Anti-Cybercrime Group, marami na ang nabiktima ng suspect na pumasok daw sa illegal na gawain para suportahan ang kanyang pag-aaral. Dahil mura ang alok para sa dental services, karamihan daw sa mga naging biktima ay mga estudyante rin. Itong suspect natin ay natutunan niya yung paggawa ng braces ay sa isang social media platform dito. So doon siya nag-aral at pinag-practicean niya yung kanyang mga naging biktima. Ayon sa PNP, may mga minomonitor pa silang ibang peking dentista. Mula March 12 hanggang April 28 ay nasa 14 na ang naaresto ng PNP ACG sa Mindanao dahil sa illegal dental practice. Nakita nila medyo lucrative yung illegal business na to. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nababahala ang Armed Forces of the Philippines sa anilay delikadong mga aksyon ng Chinese Navy na naglagay sa panganib ng kaligtasan ng isang barko ng Philippine Navy. Saksi, si Joseph Moro. Nakuna ng delegadong pagharang ng barkong ito ng Chinese Navy sa daraanan ng BRP Emilio Jacinto, lampas 20 kilometro mula sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Nangyari yan itong Lunes habang binabantayan ng barko ng Philippine Navy ang mga barko ng BFART Philippine Coast Guard. Nasa 200 metro na lamang ang layo ng Frigate 573 ng China. In accordance with collision regulations, we are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately. Pumuntot din sa layan 25 hanggang 50 meters lamang ang isa pang barko ng Chinese Navy. Nagtangkaring humarang sa BRP Jacinto ang China Coast Guard Vessel 5403. Concerning siya. Wala kang dahilan bakit dumikit. Ang lawak-lawak ng dagat. Dangerous maneuvers na unprofessional. Ayon sa Philippine Navy, hindi naman raw ito ang unang beses na lumapit ang mga barko ng Chinese Navy sa barko ng Philippine Navy. Pero dapat daw itigil ng China ang ganitong mga aksyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, inilagay sa panganib ng mga aksyong ito ang kaligtasan ng BRP Jacinto at nilabag ang international regulations for preventing collisions at sea. Nababahala ang AFP sa tinawag nito ang mga irresponsableng aksyon ng Chinese Maritime Forces. Dagdag ng AFP, ang mga mapagbanta at ng uudyok na hakbang ay maaari magdulot ng hindi pagkakaunawaan at makapagpataas ng tensyon sa lugar. Pero sabi ng China Southern Command, teritoryo nila ang Bajo de Masinloc at hinimok ang Pilipinas na itigil ang umunoy panghimasok, panguudyok at espekulasyon. Ito ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, nakatapat lamang ng Zambales. Sabi ng Philippine Navy, It's all part of the lies and the deceit that they have to give out to appease the internal audience. They're sure that they are doing something to stir up nationalism for the Chinese Communist Party to remain in power. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.